destabilization rally. Dahil na, saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-anong masasama ang pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos and kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kababayan, nagsalita po itong si Atty. Larry Gadon at suportado niya umano ang pagtataray ni Liza Marcos at pagsasabi ng bad shot kay Vice President Sara. Naku po mga kababayan natin, kayo na pong bahala maghusga dito kay Larry Gadon. I sympathize with First Lady Liza Araneta Marcos. I understand how she feels dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya dahil unang-una itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum kung saan yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally hindi naman ganun ang kinalabasan kundi naging destabilization rally. Destabilization rally daw mga kababayan po natin. Actually, pasalamat nga kasi hindi masyado nagsalita itong si Pangulong Digong, hindi na siya nagsalita ng bangag, kundi ay binasa niya lamang yung provision po sa ating batas na ang Pangulo at ang Vice Presidente ay dapat ay 6 na taon lamang at hindi dapat magkaroon ng term extension. Tapos nagkaroon siya ng konting kwentuhan at doon lang ang medyo talagang baon na baon ang sinabi ni Congressman Alvarez na nawagan niya ito ng withdraw ng support ng ating kasundaluhan sa namumuno sa ating bansa. Ang the rest ay mga issue ng pagbabago ng polisiya ni Pangulong Marcos, yung pagbabadya ng posibleng gulo ng bansa natin at ang China, yung pagpapadrug test, yun ang mga ilan doon sa mga naging highlight sa kanilang mga speech. So para kay Gadon ay yun umano ay hindi peaceful rally kundi destabilization dahil paninira lang umano ang ginawa kay Pangulong Marcos at kay Liza Marcos. Palagay ko mga kababayan natin, sino ba ang nagsimula nitong hakbang ng maisog? Di po ba ito rin yung nangyaring People's Initiative? So diyan nagsimula po. Hindi naman nagkaroon ng hakbang ng maisog kung wala sana mga People's Initiative, yung talamak na pagbabayad ng ating mga kongresista para pumirma umano ang ating mga kababayan dito sa sinusulong nilang charter change, pagbabago ng ating constitution at posibleng pagkakaroon ng term extension ng Pangulo at ilang leader ng ating bansa at pag-change ng ating bansa into parliamentary type of government. At syempre, alam natin kung sino umano ang magiging Prime Minister at hindi na magkakaroon ng election. So yan po ang nagsimula ang hakbang ng maisog. So which is, hindi po sila ang nagsimula, kundi itong House of Representatives at syempre ang Administrasyon Marcos. Nagsalita lamang itong si dating Pangulong Digong at ilang kaalyado para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Ang paghamon naman ni Atty. Vic Rodriguez ay ito ay para matigil na ang sinasabi nating paggamit umano ng illegal na droga ni Pangulong Marcos. So nothing wrong with that for me mga kababayan po natin kung sagutin lang sana nila itong mga allegation. So wala na sanang mangyaring ganito. Kaso mukhang pinapabingi-bingian pa po nila at may mga nangyaring operation. Naku po, may mga bago na namang ibinunyag itong si Atty. Trixie Cruz. Marami palang maliliit umano na radio station na nagsasalita, dinidiscuss ang mga sinabi ni Liza Marcos, dinidiscuss ang mga negatibong polisiya ng Administrasyong Marcos, ipinagtitik down umano. Naku po, gaano kaya ito katotoo? Dahil na, saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-anong masasama ang pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos and kay First Lady Liza Araneta Marcos. Tama po, masama talaga ang makarinig ng katotohanan. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila
at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang position sapagkat the Vice President should be one with the President in facing the challenges of our country. So parang mali din atang impormasyon na nakuha ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan po natin. Never na nagsasalita itong si Vice President Sara against kay Pangulong Marcos. Hindi po ito nagsalita ng kahit isang masakit na salita, kundi kung ang polisiya ni Pangulong Marcos ay ayaw niya at hindi pabor sa taong bayan, dito lang siya naglalabas ng kanyang statement. Pagbibigyan kita. Una, itong gusto nilang magkaroon nga po ng peace talk dito sa makakaliwa, which is kontra naman kay Vice President Sara, nagsalita po ito. Pero never niya na sinabihan ang Pangulong Marcos ng masasakit na salita. Never ito na nagsasalita sa mga pre-rally. Pumunta man ito, nakinig man ito, ang sabi niya nga, nirerespeto niya kung ano man ang magiging pahayag ng kanyang ama at ng kanyang kapatid bilang parte ng malayang pagpapahayag. So bakit ninyo sisisihin itong si Vice President Sara? Ang gusto nyo ba kontrolin ni Vice President Sara ang kanyang pangulo at kapatid na kung ano ang kanyang sasabihin, iyan ang masusunod? Mukhang hindi naman ata pwede yan, Atty. Larry Gadon. Dahil meron silang nakita at hindi nagustuhan kay Pangulong Marcos. Kaya nga po sila nagsalita. Kaya nga po tayo nagkaroon ng hakbang ng maisog pre-rally. Kung susolusyonan ng sana ni Pangulong Marcos at makikipag-ayos at ayusin nga po ang kanyang foreign policy, edi wala sanang ganitong pangyayari. At hindi naman po natin mai-deny, Atty. Larry Gadon, na galing na mismo kay Atty. Vic Rodriguez at galing na mismo kay Atty. Trixie Cross, galing na mismo sa taga third floor, na ang nagdidesisyon na supposed to be desisyon ni Pangulong Marcos ay itong si Lisa Marcos, na sinasabi nila na umano'y nagtanggal sa kanila. So, saan nga ba nagsimula itong mga masasakit na salita na binitawan sa mga pre-rally? Sino nagsimula? Dapat yan ay samahan niya ang presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si BP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. Kilala ko naman si BP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-examine kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ako ay si First Lady ay talagang nasaktan dyan. Yan po ang ilan sa mga pahayag. Dapat pa umano i-examine ni Inday Sara ang kanyang mga desisyon ayon dito kay Larry Gadon. Mga kababayan po natin, hindi naman sinisiraan ni Vice President Sara itong si BBM. Ang sabi niya nga, trabaho lang kung ano yung desisyon ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ama, kung ano man ang kanilang sasabihin, ay hindi nagsasalamin na ganun din ang kanyang kagustuhan. Hindi po ba? So, mukhang mali ata itong pahayag po ninyo na ilang instances na nakikita na parang nadadala si Inday sa mga, sabihin natin, sa mga pamilya niya o kay dating Pangulong Digong. Hindi po siya nagsalita. At talagang wala naman siyang ginawa. Kung hindi siya nagsasalita kaugnay sa China ng issue, karapatan niya naman yun kasi hindi niya naman yun trabaho at trabaho naman yun ng ating Pangulo. So mga kababayan po natin, kayo na pong bahala maghusga dito kay Atty. Larry Gadon sa kanya naging pahayag. Tama lang ba ang kanyang pagkahayag ng suporta o mukhang may mas iba pa itong intensyon? Kaya mukhang nagpapapansin ito kay Lisa Marcos na mukhang ito kasi ang nagbibigay ng desisyon sa ilang mga bagay-bagay. Sabihin natin hindi naman lahat, pero supposed to be hindi siya nakikialam, lalo na po sa mga
appointee ni Pangulong Marcos, pero siya ang nagdedesisyon na magstay or sisibakin, which is unfair po para sa mga Pilipino na nagboto sa ating Pangulo at sa mga taong pinag-iinitan ni Lisa dahil hindi umano pasok sa kanyang social life. So kayo na po bahala maghusga, mga kababayan. Ibabaya ko na po sa inyo ito naging pahayag ni Attorney Larry Gadon. Maraming salamat.